Okay, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang mga nasa ibang bansa po na nag-a-abroad na mga kapwa ko Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pag-attend sa gabing ito. At lahat ng ito ay kaya natin ginagawa dahil po sa ating Panginoong Hesus na siyang pinakapundasyon ng lahat ng ating pagiging Kristiyano. Wala hong anumang sino mang pangalan dito sa The Bride of Christ TV ay tinataas ang tao, samahan, wala hong ganun dito. Hindi uso ho dito yon. Ang pinakauso sa lahat, ang pinakaastig lahat dito, yung si Kristo ang tinataas po natin. Tayo po muna ay magbigay ng commitment sa Diyos sa magitan po ng panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito at kinukomit po namin sa inyo yung aming mga pag-aaralan at salamat po Panginoon sa iyong mapagpalang kamay at hindi po kayo nagpapabaya sa amin at nananampalataya kami Panginoon na kami o Diyos ay ligtas na, pinatawad na, pinagaling mo na, pinagpalat, pinaboran at naging banal sa iyong harapan, hindi ho sa aming mabubuting gawa, hindi sa aming galing at performance, kundi dahil Panginoon sa pananampalataya po namin sa iyong na-perform sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na po mahigit na nakakaraan. Kaya lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy po namin pag-aaralan ng iyong salita, Panginoon. At maraming salamat po sa iyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, kung yung marunong po magpalakpak sa Diyos dyan, isang palakpak naman po sa ating icons. Ayan. Okay, so ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay mga misconception ng tinuturo ng ibang mga born again, proof na nagpapatunay daw na nawawala ang kaligtasan. So, focus tayo ngayon sa John chapter 15. Ipaliwanag po natin ito ng maayos kasi marami yung nagtuturo ngayon na ito yung kanilang super weapon para patunayan na nawawala daw ang kaligtasan at aalisin ka raw ni Kristo kapag hindi ka raw sumusunod. Ito po ay taliwas dun sa ating napag-aaralan. Pero maganda siguro, no, tumbukin na natin tong subject na ito. Yung John chapter 15 na si Jesus ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. At yun po yung ating pag-uusapan ngayon. So verse by verse, pag-uusapan po natin. At alam nyo naman, ang patakaran dito sa The Bride of Christ TV, hindi po tayo basta-basta nagko-conclude, nag-i-interpret ng Bible, kundi kinukuha po natin yung totoong sinasabi ho ng Bible. Hindi po tayo nagbibigay ng opinion o anumang interpretasyon sa Bible, kundi kinukuha po natin dito yung pinaka-meaning po ng salita ho ng Diyos. Kaya ang mangyayari ho niyan ay hindi natin maiiwasan yung proper hermeneutics at syempre, titingin tayo sa Greek. Itong John chapter 15 na to ay maliligaw kayo dito kung babasahin nyo ito ng sarili nyong unawa lang. Hindi kayo titingin sa proper hermeneutics by context or kung ano yung sinasabi ho ng Biblia talaga. Yung Greek word po ang mahalaga rito kasi po ang New Testament books, originally ang lingwaheng ginamit po dyan na sinulat po ni Apostol Pablo at ibang mga alagad at ibang mga alagad ni Kristo, ang salin po ng mga word na ginamit nila ay Griego. Ang Greek word po ay napaka-specific. Marami po siyang salita na dinidescribe ang isang katangian o kahulugan. So, hindi kagaya ng English at Tagalog, minimize lang ho yan. Halimbawa, yung pagmamahal. Sa atin, love. Sa English at Tagalog, pagmamahal. Pero sa Griego pala, apat na pala yon. Merong agapeo, phileo, merong pagmamahal sa asawa o erotic, o yung tinatawag na storge na pagmamahal sa kamag-anak. So yun po ang problema, no?
Noong tinranslate ang Bible, hindi po perfect yung pagkaka-translate kahit po King James po ito. Katunayan, yun po yung pag-uusapan po natin ngayon. So maganda siguro basahin muna natin yung idea, ano ba yung pag-uusapan natin. Sabi sa John chapter 15 verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Lilinis niya kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo, hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga at ganong mga sanga ay tinitipon at tinahagis sa apoy at sinusunog. Kung mananatili kayo sa akin, nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anumang nais nyo ay bibigay ko sa inyo yon. Papaparangalan ng Ama ng sagana at nagbubunga ng bilang aking mga alagad. So magitan ng pagkakaroon ninyo ng masaganang bunga, dito ang aking amay maparangalan at kayo magiging alagad ko. Kung paano ko inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama na nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ito upang mapasa inyong kagalakan ko, gayon malubos ang kagalakan nyo. Ito ang aking utos, magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Okay, pagpalain po ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, isa-isahin natin. So sa pagkabasa natin, karamihan po dyan, ang mga perverted gospel, iba ang interpretasyon dyan. Sabi dyan, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Gato sila mag-interpreto. Verse 2 daw, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalo. Perverted gospel, pasok. Ayan, kapag hindi ka nagbubunga, ibig sabihin nun, hindi ka gumagawa ng mabuti. Ganun ang interpretasyon nila dyan eh. Kaya dapat gumawa ka ng mabuti para ikaw'y magbunga. Manatili ka sa puno. Ganyan ang mga pinagtuturo ng mga yan eh. Ito pa, interpretasyon pa na isa. Ayan, kailangan ikaw magbunga. Dapat mag-evangelize ka. Kung wala kang madadalang kaluluwa, hindi ka magbobonga, mag-join ka sa G12. Yan ang mga pinagtuturo ng mga yan eh. Ang tanong kasi dito, inaral ba nila mabuti to? Tandaan nyo po, duda ako sa translation po ng Tagalog. Dudang-duda po ako dito. Tingnan nyo, focus muna tayo sa verse 1. Kasi itong verse 1 at verse 2 na to, pag mali ang interpretasyon mo o pagkakaintindi mo sa verse 1 at verse 2, in the whole chapter 15, mali ka na. Kaya tatargetin natin dito ngayon, ano yung sinabi talaga ng verse 1 at verse 2. Diba? Umpisa natin sa verse 1. Sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Okay, so sa King James Version, so guys, maglalaro tayo ng Greek ngayon kasi duda ako sa translation po ng Bible eh. Alam niyo po ba ang Bible pwede magsinungaling? Oo. Eto, may matitisod sa akin ito. Ang Bible ho, pwede magsinungaling. Sa paanong paraan? Bilisan ko na, baka may matisod sa akin. Ang Bible pwede magsinungaling sa translation. Pero kung babasahin mo to sa Greek, sa original translation, hindi po nagsisinungaling ang Bible. Pero pagdating sa translation, pwede ho siya magsinungaling. At yun ang patutunayan ko sa inyo ngayon na ang translation, kadalasan sinungaling po. Maniwala kayo. Tapusin nyo tong video na ito. Tapusin nyo po itong pag-aaral na ito. Patutunayan ko sa inyo na ang translation po ay punong-puno rin po ng kasinungalingan. Kaya ho maraming naliligaw
At ngayon, expose natin yung gawa ng demonyo na to. Gawa ho ng Diablo ho to eh. Nadayain tayo eh. Mali-mali yung translation natin eh. Kahit ba King James yan, pwede magkamali yan. O, bigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba dito sa verse 1, ang sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. O, kung babasahin mo to sa King James, o King James tayo tumira. Sabi rito, no, I am the true vine and my father is the, basahin nyo to, no, husbandman. Ano tong husbandman? Ang layo naman yata ng tagapag-alaga ng puno ng ubas sa husbandman. Ngayon, dapat nyo kasing maintindihan na ang King James Version ay isinulat noong 1611. Marami pong mga English na available na pananalita sa modern ngayon, sa panahon ngayon, na hindi pa ho available ng panahon ng 16th century. Kasi pag po sinabing husbandman, ito ay kinikilalang sinabing husband, ano yun, asawang lalaki. Diba? Husbandman. Ang layo naman huya. Ang layo ho naman huyata, ano? So, ganito po yan. Bakit husbandman? Dahil kasi sa kultura ng mga Anglo-Saxons nung araw, mga English, kapag ikaw ay tagapag-alaga ng garden, ang tawag nila diyan ay asawang lalaki o husbandman. Kultura to ng mga English. Okay? Pero kung titingnan mo sa NIV, at sabi rito, no, I am the true vine. So si Jesus Christ daw ang totoong puno ng ubas. And my Father is the gardener. So gardener, pwedeng ang layo ng husbandman sa gardener, di ba? O dito naman, vine keeper. Sa Tagalog, tagapag-alaga. Oh. Ito naman, my father is farmer. Kaya nga lang, parang ang baba naman ang tingin natin sa Diyos, na ang Diyos ay magsasaka lang. Pero sa adult translation, sa EV translation, owner farmer, magmamay-ari ng tagap ng ubasan. Oh. Sa iba talaga, husbandman, no? Kasi nga ito'y kultura ng English. Okay? Ito, gaya nito, good news, gardener. Karamihan talaga, husbandman. Pero ito, meron dito, farmer. Oh. So, sa madaling salita, tama rin yung Tagalog na ang ama daw ang tagapag-alaga, si Jesus ang puno. So yan po yung perfect example na pwedeng magkamali po ang translation kasi nga po, kaya husbandman ang ginamit nung araw ng Old English dahil yun lang yung available na English noon. Eh kung titingnan mo yung New King James Version ngayon, ito yung New King James Version eh. Sabi rito, no? Sabi, I am the true vine and my father is the farmer. Ayun na, itama na, farmer na. 'Di ba? So, ganyan po yung mga translator po, mga kapatid. Ingat ho tayo ho dyan. Kasi, kung ilalagay mo yung kultura ng Old English na sabi mong husbandman, para mo sinasabi na asawang lalaki. Para pag tinagalog mo, ganito eh. Ako ang puno ng ubas, ang aking ama, ang asawang lalaki. Magiging ganun ang translation mo. Oh, paano kung lalaki ka? Di naging bading ka na. Husband lalaki. Di ba, guys? Ibig sabihin kasi yun po ay kultura po ng Old English. Yung mga English women nung araw sa European, kapag sinabing husbandman, ibig sabihin nun, gardener sa kanila. Oh, pero ngayon, naitama yung New King James Version na I am the true vine and my father is the farmer. So, yan example. Okay, verse 2, ito ang pinaka-controversial sa lahat. Pero basahin muna natin ang Tagalog to, no? Kasi para maintindihan natin eh. Kasi ang turo dito ng mga perverted,
yan kay nagpapatunay na kailangan mo magbunga. Di ba? Kasi sabi rito, no, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yung mga ibang interpretasyon ng ano rito, ng mga hindi tumitingin ng tamang hermeneutics, binibigyan na ng kahulugan, no? Yan kailangan mo mag-evangelize Diba, Edwin? Kung wala kang madadalang kaluluwa, hindi magbubunga. Di ba? Ayun yung nangyayari ho noon. Kaya tinan nyo, kapag hindi ka nag-evangelize daw, wala kang bunga. So, ibig sabihin, sa church, kapag hindi ka pa nakakapagdala ng hindi ka pa nagbubunga noon. Yari ka sa pastor nyo. Yan si Edwin, 1 taon may na dito, hindi pa nagbubunga. Wala pa siyang dinadala sa Panginoon. Wala pang kaluluwa. Diba? Kaluluwa daw. Na-imagine ko, no, magdala ka ng kaluluwa, ano ibig sabihin nun? Ano yung di ba nakakatakot yun? Magdadala ka ng transparent na tao, no, sa church, kaluluwa, naktakbuhan yung mga tao, kaluluwa talaga. Ano pang kaluluwa yung pinagsasabi nila? Di ba? Hindi naman po yun ang context po niyan eh. Sabi rito sa English, sa King James, ito malupit. Sabi rito, no, sa English, every branch in me that beareth not fruit, he take it away. And every branch that beareth fruit, he purge it, that he may bring forth more fruit. Ang hirap talaga ng Old English. Tingnan niyo yung NIV. Sabi rito sa NIV, no, he cuts off. Putol talaga, pinutol. Sa NIV, cuts off. Sabihin, pinuputol. Para sabihin, kung ikaw ay sanga, nakakabit ka kay Kristo, kapag hindi ka nagbubunga, puputulin ka. Yan po yung translation sa panahon natin ngayon. He cuts off. Diba? Nakakaduda to. Ibig sabihin, no, nawawala talaga ang kaligtasan. Kasi sabi dito, he cuts off, pinuputol niya yung puno eh. At tinatapon daw, di ba? At sinasabi pa nga rito sa mga sumunod na corresponding verses dito, na tinatapon daw sa apoy, di ba? So, ibig sabihin, nawawala ang kaligtasan dito. Pero ang tanong, ito ba talaga sinasabi? Tingnan natin sa ibang version para lalo tayong maguluhan. Yun nga, ito lang talaga. He cuts off, sabi rito. Ngayon, ang tanong, tingnan natin sa Greek. Kasi pag ganyan, kaduda-duda ni cuts off, ibig sabihin, pinuputol. Pinuputol daw ng Diyos yung mga hindi nagbubungang Kristiyano. Tsaka pangalawa, ano ba yung bunga dito? Di ba? Pag hindi ka nagbunga, pinuputol ka. Ang tanong, kaninong bunga ba yun? Di ba? Yan yung mga tanong dito eh. Tingnan nyo ha. Tingnan natin sa King James. Sa Greek na, tingnan nga natin. Sige na nga sa Greek. Eto sabi dito, isa-isa natin every word. Every branch pass. Yung every pass. Branch, ano yung branch? Klema. Ito po, hindi to klima hindi to panahon klema daw, klema. Okay. Dito yung sipon na Okay, so and me that beareth beareth ba to? Sofero. May sabihin to carry. Kala ko ba pinutol? Dito carry Not fruit, he take it away. Ito yung pinuputol daw. Take it away sa King James. So ano ibig sabihin ng take it away? Pakita ko sa inyo Ito ay airo o ahiro. Kung babasahin nyo dyan,
a primary verb, to lift. So hindi pala pinutol kundi inaangat. Bakit inaangat? By implication, to take up or away. Figuratively, to raise. Hindi pala pinutol kundi inangat. Ibig sabihin, pag hindi ka nagbubunga, iaangat ng Diyos. Bakit kaya inaangat yung puno ng ano? So, ibig sabihin, para magbunga daw yung sanga, hindi pala pinuputol, kundi inaangat lang ng Diyos o inaangat lang ng gardener. Ngayon, scientifically, may paliwanag ba yan na ang sanga ay inaangat talaga? Basahin pa natin, no? That beareth fruit, He purged it. So, ibig sabihin, ang tamang interpretasyon pala dito ay, every branch in me that beareth not fruit, He lifted up, inaangat. Ngayon tanong, may scientifically nabasihan ba na kapag ang puno ng ubas, kapag hindi nagbubunga, kailangan iangat? Alin din yung iaangat? Okay? Pakita ko sa inyo yung picture, no? Dapat kasi natin maintindihan, bago tayo mag-interpret, tingnan muna natin, si Jesus Christ, inahalin tulad daw tayo sa puno ng ubas. O siya pala, puno ng ubas, at tayo daw yung mga sanga. Okay? So, siya yung puno, tayo yung mga sanga. Ngayon, ano ba ang, since tayo ay connected sa puno ng ubas, ano ba ang tamang pag-aalaga ng puno ng ubas? Kasi para makita nyo, napakita ko sa inyo, no, ang ubas po ay dito nilalagay eh. Tingnan nyo to, no? Ito po yung puno ng ubas. Hindi po siya nakatayong puno, kundi ito ay gumagapang. Balag siya. Ayan, no? Ganyan po yung puno ho ng ubas. Hindi ho siya yung puno na nakatayo, may tree, hindi po ganon. Kung meron mang mga farmer dito, makaka-relate po kayo. So, ibig sabihin, kapag alimbawa ang puno o yung sanga hindi nagbubunga, nakababa, diba, ito, nakababa to, no? Hindi nagbubunga na kasi nakababa. Ang ginagawa, pag hindi ka nagbubunga, yung sanga na yan, pinupulupot, tinataas pag ito ay hindi mo nagbubunga. Ganun po yung sinasabi ni Jesus. Hindi siya pumuputol. Tama yung description. Na ang puno, hindi pinuputol. Saan nakakita ng puno na pinuputol, nagbubunga? Mayroon bang ganon? Sana sinabi ni Kristo ganito, ako ang puno ng bonsai, kayo ang mga sanga. Hindi naman bonsai yan sinasabi ni Jesus. Yung bonsai, naniniwala ako, pinuputol yun. Ewan ko kung nagbubunga, hindi naman ako hapon eh. Pero yung yung puno ng ubas, never na magbubunga yun pag pinutol. Kaya mali yung translation po ng NIV at Tagalog natin. Nabudol na naman ng mga pastor. Kasi bakit? Minsan kasi pag nagbabasa ho ng Bible, yung ibang pastor walang common sense eh. Sorry kulang sa common sense minsan. Balik tayo sa Bible, no? Kaya ako naliligaw-ligaw kasi kailangan skills tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Hingi tayo sa Diyos ng wisdom. Dapat kasi hindi mo rin maiintindihan din naman kasi ang Bible kung hindi ka born again. Para ma-born again ka, kailangan mananampalataya kay Kristo at yung banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo ng tamang turo ng Bible. Kaya yung mga yan, nagkakandamali-mali ng turo kasi hindi pa sila totoong born again. Dahil naniniwala pa sila sa works nila. Ang tunay na born again ay nananampalataya 100% kay Kristo na walang halong works. Yun ang totoong born again. At pag totoong born again ka, madali sa iyong maintindihan ng Bible kasi nasa iyo yung banal na Espiritu.
At isa sa leading ng banal na spirito sa atin, yung tumitingin doon sa Greek translation nito. Hindi naman cut off to eh. Tingnan mo yung ibang version ng cut off daw. Pinuputol. Oh. Kahit ganun din sa Tagalog natin eh. Yung Tagalog na ginagamit ni Eli Soriano, sabi rito, no? Ang Biblia, eto, ang bawat sanga sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. Oh, patay ka na, inalis ka na. Oh, hindi po yan ang sinasabi ng Bible. Yan po ay malaking kasinungalingan. Pag ikay na kay Kristo, hindi kanya inaalis. Pero translation ng Tagalog, inaalis. Oh. Tingin pa tayo sa ibang Tagalog, abab. Ganun din, no, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Hindi naman inaalis eh. Andito ay inaangat. Ang bawat sanga nagbubunga ay naglilinis niya ng lalong magbunga. Okay, balik tayo sa Greek, guys, no? Greek. Ito yung controversial na salita eh, na pwedeng kumitil sa maling turo eh. Yung take it away dito ay he take it away. Ang meaning po niyan ay ahiro o airo, ayan no. Mababasa niyo naman sa screen na meaning ng airo, lift. To lift or take up, iangat. Kasi nga, yung sangang hindi namumunga, kailangan iangat yon, ipulupot dun sa taas para magbunga. Ganun po yung behavior po ng puno ng ubas. Kaya lift ang ginamit po dyan. Hindi po cut off or... Ngayon, Edwin, meron ba mga verses sa Bible na hindi take it away? Pero ang iron niya ay lift up. Kasi malito, take it away daw. Pero sa Greek, hindi naman. Lift. O sino paniniwalaan nyo? King James? O yung sinasabi ng Greek? Bigyan ko kayo ng mga verses sa Bible na yung airo ay ginagamit. Ang translation ay ay hindi take it away kundi lift up. Okay, bigyan ko na example Matthew chapter 16 muna tayo sa Matthew. Ganito po mag-aaral ng Bible mga kapatid. Ganito po talaga, promise. Basahin muna natin sa Tagalog para maintindihan natin. Matthew chapter 16 verse 24. Ito mag-Tagalog muna para maintindihan lang natin. Sabi dito, no, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang magnais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Okay? So tingnan natin to sa sa King James. Then said Jesus unto his disciple, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mag-focus po tayo rito sa word na take up. Ngayon, ito yung word na take up, ito yung pinag-uusapan natin kanina na iangat o buhatin. 'Di ba? Buhatin. Tingnan niyo to sa Greek Nangyari sa Greek, ano yung take up yung Greek ng take up dito? If any man come after me and let him deny himself and take up. Tingnan yung take up dito guys, ito take up. Yan Tingnan yung Greek niya. Airo. So ibig sabihin, dito tumama ang translation. Yung take up niya, airo talaga. Pero sa John chapter 15 verse 2, take it away, inalis. Pero dito, yung airo dito, take up. Meron pa bang ibang verse, Edwin, na sinasabi ay take up o lift up, pero airo? Bigyan pa kayo ng isa pang verse. Sulat nyo to John chapter 5 verse 8.
Basahin muna natin sa Tagalog para maintindihan natin yung sinasabi ng verse, saka natin kunin sa King James. John chapter 5, verse 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngayon, ito yung word na naman na buhatin mo, no? O, tingnan natin sa King James. Sa King James, sabi dito na Jesus said unto him, rise, take up. Ayun na naman, take up na naman. O, ngayon ang tanong, Edwin, ano kaya ang Greek niyan? Yung take up. Okay? Tingnan natin sa Greek. Tingnan natin sa... Ayan guys, ito yung take up, di ba? Jesus said unto him, rise and take up. Ngayon, ano yung Greek ng take up dito? Ayan, airo. Ahiro o airo. Ewan ko pronunciation doon. Primary verb, to lift. By implication, take up. Yung airo dito, take up. Pero ba't yung airo sa John chapter 15 verse 2, take away o inalis o ano meron? Di ibig sabihin, mistaken yung chapter 15 verse 2. Ito, dalawang verse na nagsasabi na kapag take up, airo. Dalawang verse na. Hindi lang yan. Papakita pa ako ni sa pang verse. Nagpapatunay na yung airo ay take up, hindi cut off. John chapter 11, verse 41. Tagalogin muna natin para maintindihan natin mga Pilipino. Sabi nito, at inalis nila ang bato, tumingala si Jesus at nagwika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. So, ito yung senaryo na si Jesus Christ ay bubuhayin niya muli si Lazaro, pinaalis yung bato. Kaya ito yung senaryo, sinabi dito, at inalis nila ang bato, tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo na ako. Di ba? Ngayon, tingnan natin to sa English. Kung meron tayong mapupulot dito na sa pinag-aaralan natin. Sabi rito, then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lift up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Ngayon, yung lift up, focus tayo sa lift up. Ano ba sa Greek niyan? Sabi dito, lifted up. Yung lifted dito ay, ayan guys, kitang-kita nyo naman, di ba? Hindi ko kayo, airo. Ahiro. Ibig sabihin, pag talaga ahiro, take up, binubuhat, inaangat, pataas. Tatlong verse na yan na yung airo ay take up. Pero nagtataka ako, ba't pagdating sa John chapter 15 verse 2, take away, inalis. Ano nangyari sa translator? Nagpapatunay na huwag kayong magtitiwala sa translation. Kahit ba King James pa yan, hindi rin perpekto yan. Kaya kailangan nyo talagang tumingin sa Greek. Balik tayo dito Wait lang. Yung take it away dito, natataka ako, bakit naging airo to? Di ba? Bakit take it away ang translation niya? So, ibig sabihin, nagpapatunay po na kahit ba yan ang King James Version na pinagmamalaki ng mga ibang simbahan na dapat King James Version lang tayo, pwede magkamali. Kaya ang pinaka-trusted talaga ay babalik ka sa Greek word. Okay? So ngayon, maliwanag na. So ibig sabihin, alam na natin yung word. Ngayon, i-interpret na natin to. Ano na unawa natin dito? Ang sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Sabi rito, dapat hindi ito kundi inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ibig sabihin, inaangat dapat to, hindi inaalis. Inaangat. Kasi nga, ang sanga ng puno ng ubas, kapag nakababayan, hindi magbubunga, kailangan niyan ibalik sa balag.
Dahil remember, ang sanga ay gumagapang po yan. Kaya merong mga sanga talaga na nalalaglag. At kapag ang sanga ay wala sa balag at nalalaglag, hindi magbubunga. Kaya ang ginagawa ng gardener, inaangat po yun. Oh. Kaya ang totoong sinasabi rito, no, inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan. Natin to sa King James. Sa Greek. And the branch, he purged it. Katayro, ibig sabihin cleanse. O nililinis. Hindi pala pinuputol eh. Purge nga eh, oh. Ano nangyari sa Tagalog natin? Pinuputulan daw to. O nililinis. O ano yung pinuputol? Wait lang Not fruit, take it away. And every branch that beareth fruit, he purge it. Nililinis lang. Wala namang wala namang at isa lang yung binabanggit dito, nililinis lang. Pero pagdating sa Tagalog, iba At kanya namang pinuputulan at nililinis. Hindi, walang pinuputol. Ang tama dyan, at kanya namang nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Doon na kaagad, naglilinis, walang pinuputulan. Bakit may pinuputulan dito? Tingnan yung yung original translation. King James. Sabi dito, and every branch that beareth fruit, o yung mga bunga na nanagana, he purge it. Wala nang at-at. Wala namang sinasabing he cut off and purge it. Wala namang ganun eh. Iisa lang, he purge it, that it may be bring forth more fruit. Pero sa Tagalog, dalawa. Di ba? Nililinis at kanya namang pinuputulan. Sinungaling tong translation to, walang pinuputol dito, guys. Nililinis lang ang bawat sangang nagbubunga. Kaya ang tamang interpretasyon dito ganito. Inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yun po ang tamang translation dyan sa Tagalog. Philippine Bible Society, anong nangyari sa inyo? Philippine Bible Society. Noong 1973 translation to eh. Kaya mga kababayan, huwag kayong gagaya sa ibang simbahan na masyadong dependent sa Bible na translation. Ang tunay po na Bible ay nasa Greek. So ngayon, malinaw na sa atin na ang Diyos ay hindi nag-aalis at hindi nagpuputol. May nagpuputol, pastor. Pero ang Diyos, hindi siya nagpuputol. Inaangat niya yung mga bawat sangang hindi nagbubunga at nililinis niya yung mga sangang nagbubunga upang magbunga pa ng sagana. Inaangat niya yung mga inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kapag hindi nagbubunga, inaangat niya. Yung mga nagbubunga, nililinis niya. Ganun. Makes sense. Anyari. Tsaka scientifically, meron akong 4 na punto rito eh. Hindi pinuputol ng mga magsasaka ang sanga na walang bunga. In real life mga kapatid, in real life. Hindi pinuputol ng mga magsasaka ang mga sanga na walang bunga. Walang ganun, walang pumuputol. Paano Edwin yung bonsai? Hindi ka naman bonsai eh. Yung bonsai, design lang yun. Puno ka ng ubas. Si Jesus Christ, hindi siya bonsai. Di ba? Namimiloso po pa eh. Pangalawa, ang mga sanga ay hindi nagbubunga. Ang banging ang nagbubunga. Isa pa sa puno ng ubas, guys. Ang nagbubunga, hindi yung mga sanga, kundi yung mga baging.
Ibig sabihin, balik tayo sa picture kanina, no? Nasa na ba yung picture na yan? Ang nagbubunga po, hindi po yung yung mga sanga, kundi yung mga baging. Sa madaling salita, yung ating bunga, yung bunga ho dyan, na hindi ho bunga mo. Ang pinag-uusapang bunga dito ay hindi yung bunga ng mo, kundi bunga ng puno mismo. Ibig sabihin, ikaw, bilang sanga, ikaw lang yung nagdadala lang ng bunga, hindi galing sa yung bunga na yan. Kaya ka nagbubunga dahil ikaw yung dahil sa puno. Ibig sabihin, ang bunga ng binubunga mo ay hindi ikaw, kundi sa puno mismo. Kaya nga sabi ni Kristo walang hindi nagbubunga, hindi nakakabit sa puno. Tingnan nyo to, no, itong puno ng ubas na to, no, yung mga yaan, di pwedeng putulin yan. Gumagapang yan eh. Oh. Balik tayo sa verse kanina, nasa ba yun? Nililinis niya ang bawat sanga nagbubunga. Okay. Oh. Pag nagbubunga ka, lilinisin ka. Kapag hindi ka nagbubunga, iaangat ka kasi kaya lang naman hindi nagbubunga ang isang sanga dahil hindi nakaangat, hindi nakaano sa balag. Kaya kailangan siyang iangat, 'di ba? Yun po yung sinasabi ho ng verse. Ang sanga ay hindi nagbubunga ang baging. Ito yun, yung baging ang nagaano rito, yung nagbubunga eh. Number 3, ang mga sanga ay namumunga lamang, hindi yung nagbubunga. O tama, ibig sabihin yung sanga talaga ang nagdadala lang ng bunga na galing sa puno. Tsaka number 4, ang mga sanga ay hindi namumunga ng sabay-sabay. O, di ba? So ano yung conclusion dito? Ibig sabihin, kaya ka nagbubunga hindi dahil sa sarili mo, kundi kaya ka nagbubunga dahil nakakonektado ka sa puno. Ano ba yung bunga na yun? Yung bunga ni Kristo, yung tinapos niya. Wala kang kinalaman dyan. Yung pagbubunga mo, walang kinalaman po dyan. Ang pinag-uusapang bunga dito ay hindi yung bunga mo, kundi yung bunga ni Kristo. O, isa-isahin natin. Sabi dito, nalinis na kayo sa umagitan salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi na magbubunga ang sangang hindi na nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi naman kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So sabihin, kung wala ka kay Kristo, kung hindi ka nananampalataya kay Kristo, hindi ka magbubunga. Tsaka yung bunga ho dito, hindi po ito yung good works, hindi po ito. Ang bungang hindi kasi pag sinabing good works ang bunga dito, hindi nga galing sa iyo yung bunga galing nga sa puno. Dahil sinabi nga na hindi magbubunga ang sanga kung walang puno. Ibig sabihin, yung bunga mo, hindi yan galing sa iyo, kundi bunga ni Kristo yun. Ikaw ay tagapagdala lang ng bunga ni Kristo. Yung tinapos na gawa ni Kristo yung bunga dito, hindi yung tinapos na gawa mo. Works of Christ. Sa madaling salita, yung bunga dito ay works of Christ, hindi works mo. So hindi ikaw ang subject dito, ang subject dito si Jesus Christ. Ikaw lamang ay tagapagdala ng bunga niya, taga-abot ka lang. Oh. Kaya nga sabi rito, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat ba't ka nagbubunga? Eto sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y walay sa akin. So ibig sabihin yung bunga mo, hindi yun bunga galing sa iyo, bunga kay Kristo yun. Oh, dalawa lang nga kayong magagawa. Sino ang bida sa verse na to? Hindi tayo na nagbubunga. Ibang pastor pa nagtuturo dito magbunga ka daw. Pag nagbubunga ka, ikaw yung bida. Ang bunga dito hindi naman bunga natin Bunga ni Kristo, yung tinapos niya. Kaya sa John chapter 15, si Kristo pa rin ang bida rito, hindi tayo mga Kristiyano. Walang kinalaman dito yung evangelism, walang kinalaman dito yung mabubuting gawa mo. Hindi po yun ang bunga, hindi yan bunga mo.
Bunga ni Kristo ang pinag-uusapan dito. Kaya nga sabi dito, no, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ganun ang mga sanga tinitipot, inahagi sa apoy sinusunog. So ibig sabihin, kung hindi ka nakakabit kay Kristo o hindi ka nananampalataya kay Kristo, syempre unbeliever ka. Pag unbeliever ka, itatapon ka sa sa apoy. Unbeliever nga napupunta sa impyerno, hindi naman believer Edwin, paano yung mga hindi umaatin ng church, yung mga naglalamig na? Yun ang lalamig na yun, nawawala na sa puno. Yun daw mga hindi raw umaatin sa church, yun daw yung mga nawawala raw sa puno. Sinong puno doon? Yung simbahan nyo? Yung pastor? Nawala lang sa paningin ng pastor, ang lalamig na, hindi na nagbubunga. Ano, ikaw ibig sabihin ng pastor ang puno? Hindi ka lang nakakonect sa pastor hindi ka na nagbubunga. Di ba pwede magbunga siya dahil siya ay nakakonektado kay Kristo, hindi dahil sa ministry, busy lang sa trabaho? Verse 7, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at ibibigay sa inyo yun. Yun ang pangako doon sa mga taong pinabura ng Diyos. Charitong pinag-uusapan dito, no? Kung mananatili kayo sa akin. Edwin, paano yan? Sabi nga dyan, kung mananatili kayo sa akin. Kung mananatili. Ang tanong kasi, ba't ka nananatili? Ba't ka nakakonek sa puno? Di ba? Dahil kay Kristo. Yung pag-connect dito kay Kristo, ito yung pananampalataya natin sa Kanya. Wala namang kinalaman ng good works dito Verse 8, napaparangalan ng aking ama kung kayo masagana nagbubunga bilang aking mga alagad sa magitan ng pagkakaroon ninyo ng masaganang bunga. Dito ang aking ama ay napaparangalan at kayo magiging alagad ko. Kung paanong iniibig ko kayo, ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Ngayon ang tanong, paano ba manatili sa pag-ibig kay Kristo? Hindi kayo kukuha sa ibang chapter, sa ibang verse, sa ibang libro, dito kayo kukuha ng sagot. Ang tanong dito, paano ba manatili sa pag-ibig kay Kristo? Nasa verse 10 yung sagot. Ngayon, para manatili ka kay Kristo, eto yun, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama. So, ibig sabihin, para manatili ka sa pag-ibig kay Kristo, sumunod ka sa utos niya. Ngayon ang tanong, ano ba yung utos niya? Nakasulat yan sa Old Testament, 10 utos, Exodus 20. Hindi ka nga kukuha sa ibang chapter Dito ka lang kukuha. Ano ba yung utos ni Kristo para manatili kayo sa pag-ibig niya? Nasa verse 12 pala, ito ang aking utos. Ito yung sinasabi niyang utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun lang. Oo, yun lang ang utos ni Kristo. Ano pa ba iuutos niya? Nagawa na nga niyan lahat. Wala na siyang iuutos sa atin. Isang bagay na lang ang request niya, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung gaano ka minahal ni Kristo ng by grace, mahalin mo rin yung kapatid mo by grace, sa biyaya, walang kondisyon. Yun na lang nire-request ng ating Panginoon sa atin habang nandito tayo sa daigdig. Diba? Tapos piniliwanag niya yung love na to. Walang pag-ibig na ihigit pa kasi sa pag-ibig ng isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Pagmamahal bilang kaibigan pala yun. Diba? Si Jesus Christ, nagbigay ng buhay niya para sa kanyang mga kaibigan. Tayo yun. Kaya nga baguting ng verse 14, tugman-tugma, Kaya nga sabi ni Christ, 14. Kayo yung mga kaibigan ko, kung tinutupad nyo ang aking mga utos. Ano yung utos? Magmahalan kayo. Yun lang ang utos ni Kristo. Wala na. Sa Old Testament, wala na yun. Tapos na ang kautosan. Utos na lang ni Kristo, magmahalan tayo magkakapatid.
Verse 15, hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ito yung identity nating bilang Kristiyano, mga kapatid. Bagamat mga Hudyo kausap niya dito, pero the point dito is the believer of Christ ang pinag-uusapan dito eh. Doctrines po to eh. Di ba? Eh, ibang mga Kristiyano, alipin pa eh. Alam niyo yung mga alipin na Kristiyano? Paghihingi sa Panginoon, Panginoong Yesus, lumuluhod po ko sa iyong harapan. Nandito po ako nagpa-fasting. O yan ang mga Kristiyano, alipin ang tingin sa sarili. Pero yung mga Kristiyanong kaibigan ng Diyos o anak ng Diyos, ganito manalangin, Panginoon, salamat po, dininig mo ng aking panalangin magkaroon ng bagong bahay. Salamat po. Ganun po manalangin yung mga close kay God. Eh, itong mga pastor na to, nagpe-prayer and fasting pa. Prayer dito, prayer doon. May prayer meeting pa. Ang haba-haba ng prayer, 3 oras. Di ba sila naiya sa Diyos, no? Kala nila na nalulugod ang Diyos sa ginagawa nilang patagalan ng prayer. Pag marami kang matagal ka mag-prayer, banal ka. Ano kayo? Nasa Old Testament kayo? Sa bagong tipan, di na uuso yan dahil si Kristo tapos na. Ang gagawin mo na lang, magpasalamat. Sinugot nyo na yung panalangin natin eh. Ano ba yung panalangin natin? Ano ba yung panalangin mo? Magkaroon ako ng matinong asawa. Pinagkaloob na ng Diyos yun, antayin mo na lang sa tamang oras. Hindi yung hingi ka pa ng hingi sa Diyos. Oh. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi na tayo alipin eh. Kaya nga sabi rito, no? Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Tumaas na ang ranggo natin, mga mananampalataya. Dati, para tayong alipin at siya ay Lord na Lord. Ngayon iba na, kaibigan na tayo ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Kaya ang panalangin ng tunay na anak ng Diyos, ganito manalangin, Panginoon, salamat po, binigay niyo na po yung aking kahilingan, salamat. Puro pasasalamat na lang ang ginagawa ng tunay na Kristiyano. Yung mga peking Kristiyano, pray pa dito, pray doon, meron pa silang prayer chain, no? Oh. Ay, ikaw kailangan 2 to 3 a.m. mag-pray ka. Ikaw 3 to 4 p.m. mag-pray ka. Oh. Usong-uso sa church yung mga ganyan, yung prayer chain. 24 hours daw magpipray. Alam nyo, no, bakit ang haba-haba nyo magpray? Bakit hindi ba, bingi ba ang Diyos? Haba-haba mo magpray, bingi ba ang Diyos, ha? Pag pipray mo lang yung pagkain, pati buong bansa, pinagpray mo na? O another form of kahipokrito na naman yung ginagawa ng ibang Kristiyano na pakitang tao na mahaba magpray para masabi lang na siya ay holy. Karamihan naman ho kasi ho dyan sa mga perverted, puro hypocrisy, pakitang tao lang, kala mo banal. Banal-banal, pa-pray-pray pa, pahaba-haba ng pray. Puspos na puspos daw sila. Di nyo alam, basahan kayo sa mata ng Diyos. Pareho-pareho tayong basahan sa mata ng Diyos. Ano, matutuwa ang Diyos sa'yo? Pahaba ng prayer mo? Hello? Sino ka? Makasalanan ka? Uy! Kala mo nalulugod ng prayer sa haba ng prayer. Ako po. Niloloko nyo lang sarili nyo. Baka nga iniinsulto nyo pa si Kristo eh. May tinapos na siya. Answered prayer na nga yung panalangin mo, tapos pray ka pa ng pray. Ano ka? Wala kang faith. Yan ang nagpapatunay na wala kang faith. At yung mga taong walang faith, napupunta ng impyerno. Pananampalataya. Saan sa Bible yun? John chapter 3 verse 18. Yung mga walang tiwala kay Kristo, hinusgahan na. Wala kang tiwala kay Kristo, pray ka ng pray dyan. Pahabaan ng pray para maging banal. Kalokohan po yung mga kapatid. Hindi po yun ang tinuturo ng bagong tipan. Nasa bagong tipan na ho tayo. Old Testament pa ho kayo. Hindi naman kayo Hudyo.
Sabi dito, no, sa halip, tinuring ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Tayo po ay patay, tayo po mga tao ay patay po sa kasalanan, dahil sa kasalanan. Wala po tayong kakayanan abutin ang Diyos. Wala po tayong kakayanan piliin ng Diyos. Dati may nagpatotoo sa pulpito namin, sabi, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pinili ko siya na paayos ang buhay ko. Pinili daw niya yung Diyos. Sinungaling pala itong verse na to. Sabi sa verse na to, no, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Tapos sasabihin na nagpapatotoo, pinili daw niyo ang Diyos. Sino paniniwalaan nyo? Yung nagpatotoo na yun, ito. Sabi rito, no, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili sa inyong mga bunga upang manghingin nyo sa Ama, sa aking pangalan ibigay ko sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Di ba? Panahon na mga kapatid para baliin na natin yung mga nabulok na sistema ng reliyon na yan. Pray, pahaba, anong prayer? May mga prayer meeting, prayer. Ano ba yun? Pwede ka naman manalangin kahit saan. Paano kung busy ka? Binigyan ka ng Diyos ng negosyo na ikaw ay para kumita. So, ibig sabihin, pag hindi ka na nagpipray, hindi ka na spiritual. Yung mga pastor na yun, grabe kumakahusga, hindi ka lang nagpray, hindi ka na spiritual. Pero yung pastor na yun, nanonood ng pornography sa internet. Dami-dami yung ating kahipokrita sa buhay, mga Pilipino, pastor. Bago na ho kayo. Tanggapin yung katotohanan na tayo po ay pare-pareho makasalanan at kailangan natin si Kristo. Sino na itaas? Si Kristo. Alam niyo, minsan, pastor na na go-glorify sa prayer na yan. Ay ako, pinag-pray ko yan. Kaya dininig ng Diyos yung panalangin ko dahil sa prayer ko, sinagot ng Diyos ang panalangin mo. Sino nataas? Prayer ko. Sino yung ko? Yung pastor. Ibig sabihin, utang na loob ko sa'yo, pinag-pray mo ko. Di ba? Utang na loob ko sa'yo yun. Tingnan nyo na marami yung dapat baliin sa mga Kristiyano. So, totoo lang. Kung naiintindihan lang nila yung full grace, hindi sila ganyang kayabang. Kaya mga kapatid, no, ang big idea ngayon, John chapter 15, it requires talaga ng Greek. Babalik tayo sa Greek. Tingnan natin yung Greek word na sinasabi ng Bible natin. Huwag tayo basta-basta maniniwala dyan sa translation. Ang Bible nagiging sinungaling kapag nasa translation na. Pero yung pagsasabi ng totoo ay nasa Greek. Kasi ang tunay na Bible po ay yung nasa Greek language. Yun po yung tunay na kinasiyan, hindi po yung translation. Hindi kagaya ng ginagawa ng mga iglesia ni Cristo, walang ginawa kundi mag-quote sa iba't ibang translation. Kung saan tumitingin na libro, manong tingnan nila yung sinasabi ho ng Bible. Kaya nga pagkakaiba natin sa mga taon to, tayo, kinukuha natin yung meaning ng Bible, hindi tayo nag-i-interpret, kinukuha natin yung meaning by looking by its context and looking by yung sinabi ng Bible. Kinukuha natin, dinidiscover natin yung sinabi talaga. Gaya nitong verse 2 na to, no, ang sinabi pala dito, hindi pala to inaalis kundi inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang nililinis. Walang pinuputulan, tanggal to, delete to. At kanya namang nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yun po ang tamang translation dito sa John chapter 15 verse 2. Walang inaalis, walang pinuputol po dyan. Ang pumuputol po, yung mga di ba? So, yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon. Maraming salamat po. At pwede na ho tayong magtanong.
Mag-open lang po ako ng chat message, say amen po, and then I will choose randomly. 9:10 p.m. sa ating pag-aaral. Type lang po ng amen po dyan. Okay, so ladies first muna tayo. Babae muna, ladies first. Ayan po, naka-turn on na po yung mikropono. Si Kay Angeli po. Kayo po mauna. Hello po, good evening po. Ako po pala Good evening yung po. nagtanong sa inyo. Hello po. Ako po pala yung nagtanong sa inyo yung about po dun sa kapatid ng father ko na hindi po naniniwala sa kanya. Ngayon po Sige po. kasi, opo. Ngayon po kasi, nung nakaraang Sabado po, pumunta po dito yung pastor namin dun sa dati naming church. Pinuntahan po sila. Tapos tinanong sila ano nangyari, ba't hindi na daw umaattend sila papa. Kasi ako po hindi po talaga ako naka-attend gawa na may work na po ako. And then ayun po, inopen po ni papa sa kanya yung Bible. Siguro, wait lang po. Inopen po ni papa yung about dun sa faith. Faith na walang work. And then, sinabi nga rin po niya na sa Old Testament pa lang po, pinaghihiwalay na ang faith sa work, kagaya nga po ni Cain at Abel. Ayun, inopen niya po yun sa pastor namin. And then, tinanong niya po yung pastor namin kung ano po bang highest form ng praise. Ang sagot po nung pastor namin is obedience. Obedience daw po. Ngayon po, ito pong papa ko, pinagtatawanan po yung pastor na yun. Kasi po, sabi, siguro po nagulat din ho yung pastor namin dahil ang dami na nga hong alam ng father ko. Tapos po, ayun po, ang tanong daw po ni Papa, ano daw po ba talagang pinaka-highest form ng praise? Faith. Una sa lahat, kapatid, yung tanong mo, walang ganyan tanong na highest form of faith. Lahat po tayo ay may pantay-pantay na faith o pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Wala pong level dyan. Hindi ko tayo Dragon Ball. Alam niyo yung Dragon Ball? Iba't iba yung level ng powers. Hindi po ganun ang Kristiyano. Ang faith po, pare-pareho lang tayo ng level ng faith. Walang mataas, walang mababa. Ang malakas po kasi rito, hindi po yung faith. Ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin, yung tinapos na gawa ni Kristo. Yun ang malakas doon. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba, kahit isang butil lang daw ng mustasa, kaya mong palipatin ng bundok. Ibig sabihin, kahit maliit na pananampalataya lang, walang kaso yung kay Kristo yun. Kasi wala namang malaki at maliit na pananampalataya. Pag sinabi kasi yung faith, nagtitiwala ka lang sa ginawa ni Kristo sa krus. Ano ba yung ginawa niya? Pinatawad ka, niligtas ka, pinagaling ka, pinagpalat, pinaburan ka. Yun po yung tinatawag na yung kapangyarihan niyang ginawa sa krus sa ating buhay. So walang doon. Ang iba kasi ang iniisip nila sa faith, pag sinabing faith, may mga level yun. Depende daw sa pagsunod. Depende daw kaya po. nagmumukha tuloy tayong yung Dragon Ball, palakasan ng powers, 'di ba? Ganun ang logic ng mga ibang mga Christians eh. Hindi naman ganun yun ang faith. Ang faith is simply nagtitiwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Yun lamang po yun. Hindi po yan positive thinking, hindi po yan kapangyarihan, wala pong ganun. Kaya wala akong highest form of faith, lahat tayo pantay-pantay. Pantay-pantay po. And then, share ko lang po, kasi po yung isa pong kapatid ni Papa is kakamatay lang po kahapon, and then kakakremate lang po kanina. Opo. Nasa kasulatan po ba yung cremation? Kasi po yung cremation, po yan, kultura po yan ng paglilibing. Kultura lang po yan.
O wala naman nung Opo. kaso. Sa ibang bansa Wala naman. nga ho sinusunog tapos tinatapon sa hangin. Merong bansang ganun. Alam ko mga Chinese ganun Opo. O dito sa Opo. Pilipinas, sa atin naman talaga, nililibing talaga. Nilalagay sa ataol, nililibing. Opo. Meron na, tayo rin naman, nahaluan na rin ng incheck, meron na rin cremation. So, Opo. wala naman sa Bible naman, nililibing yung mga Hudyo. So, hindi Opo. naman big deal sa Diyos yun kung namatay, ano gagawin natin. Wala namang issue ron. Opo. Pero po nung nabubuhay po kasi si tita ko, yung dati pong nasa perverted pa lang po kami. Yung iba ko pong tita is pinipilit po siyang mag-works. Tapos eto nga po, nakausap nga po ni father ko, yung asawa ni tita ko. Ang sabi nga po niya is nagpe-pray naman daw po yung tita ko. So ayun, nakampante naman po yung kalooban ng papa ko na sure naman siya is naligtas naman si tita. Kasi yung tita ko po kasi na yun, hindi pinipilit po talaga ng iba kong tita na magsimba. So ayun, naging kampante naman po si papa kasi bago po siya mawala is nakakilala naman po siya. Tsaka hiniling niya lang na lang din po sa Diyos na kung wag na siyang pahirapan, kunin na lang siya. So ayun, nakampante na rin po si papa. Ayun po. Salamat po, Pastor. Condolence lang po. Nakikiramay po kami in behalf of the Bride of Christ TV. Mga kasama ko dito, nakikiramay po kami. Opo. Opo. Thank you po, Pastor. Okay lang po. Meron po ba kayong Pastor, tatanong? may tanong po pala yung mother ko. Baka daw po may kakilala kayong nagpe-preach dito sa Cavite ng Full Grace daw po. Church. Dito po sa may bandang 13, Cavite po. Marami hong masasagot po yung tanong niyo pong yan. Punta lang po kayo sa page ni Emmanuel Ministry. Para sila po kasi nag-organize ng mga pastor sa iba't ibang panig ng daigdig o sa ibang mundo na rin, mga kagaya ko rin na mga target ko mga Pilipino rin. Sila Bishop Emmy Domingo po, buong Pilipinas. So, naniniwala po ako na merong malapit na church dyan. Kasi po ang EMI po ay hindi po yan simbahan. Ang Emmanuel Ministry Institute po ay hindi simbahan. Ito po ay mga samahan po ng pastor, mga estudyante ng mga pastor. Kagaya ko po, estudyante po ako dyan na nag-aaral po kami dyan. Kaya sila po yung nakakaalam kung anong church, yung dyan. Yun pa rin ang mga pangalan ng church nila, kaya nga lang affiliated sila sa amin o dito sa Emmanuel Ministry kasi nga nag-aaral kami doon. Isa ako sa estudyante doon kay Bishop Emmy Domingo. Kaya kasi ang hirap po talaga maghanap ng full grace ngayon Ang meron lang talaga, the best niyan. Magpunta na lang kayo sa page. Opo. Punta na lang kayo. Sige po, Pastor. Salamat po. Ay, salamat po. Maraming salamat po. Opo. Ay, blessed po. Salamat po. Opo. Blessed po. Okay, so 9:19 p.m. Meron pa tayong ilang minuto, 40 minutes. So, itong The Bride of Christ TV, layo nilang nito, online talaga, abutin yung mga tao. Ngayon, kung loloobin ng Diyos, kung didingginin ng Diyos ang aming panalangin na okay, magdesisyon kami sa Diyos na, sige Lord, magtayo kami ng church, pwede rin naman. Kaya nga lang kasi malapit na dumating ang Lord Kaya nagmamadali na rin kami. So, yun ang reason kung bakit nabuo tong online na to. Target po namin mga Pilipino, kahit saan lapalop ka pa ng daigdig. Sige lang, maaabot ka ng channel na ito dito sa YouTube. Maraming salamat po. So, magtanong uli si Reinhardt. And hindi ko po ma-pronounce po yung inyong apelyido. Pasensya na po. Pero si Reinhardt na lang po. Tawagin. Andalao po, Pastor. Magandang po. Andalao po. Opo, salamat po. Magandang gabi po. Pwede na po kayo magtanong po. Magandang gabi po, Pastor. Ang tanong ko lang po, paano po ang kaligtasan po na nating tulad nating Gentil noong Old Testament po tsaka nung habang nabubuhay si Jesus Christ?
Okay, maraming salamat po sa tanong niyo po. Opo. Okay, so ang Bible po ay tahimik sa Old Testament dispensation regarding sa mga hentil. Kasi nung sinulat po ang Biblia, ang mga Hebreo, ang mga sumulat, ang nagbigay lang po ng istorya sa Bible, yung mga Hudyo sa panahon nila, kaya nakapokus sila sa istorya. So, sad to say, wala po akong alam na kung paano ang salvation sa kanila. Ayoko pong sumagot ng biyan sa aking nalalaman, baka ayoko naman po magturo sa inyo ng mali. So, sa tanong pong yan, hindi po natin alam Pero ang good news kasi, nung si Jesus Christ ay namatay at napunta siya sa ilalim ng lupa, ayon sa 1 Peter, na si Jesus Christ ay nangaral pa sa lupa para ipahayag ang mabuting balita at maraming ang naligtas. So, ibig sabihin, kung may maimpyerno mang hentil sa dispensation nung panahon na yon, at least, naniniwala ako na marami naligtas nung nabuhay na maguli si Kristo nung panahon nandito siya. Kasi ayon sa Bible, lalo na sa 1 Peter, na si Jesus Christ nung nasa ilalim siya ng lupa, pagkatapos niya mamatay, 3 days yata siyang nandoon para mangaral sa impyerno at marami naligtas. So yun lang nakikita kong pag-asa ng mga hentil na naligtas nung panahon na yun. Bukod po doon, wala na po. Remember po, ang Bible po kasi, Hebrew writings po yan. Ibig sabihin, sa mga Hudyo talaga yung Bible. Nasingit lang tayo mga hentil kapanahon ni Apostol Pablo, doon lang nabanggit po yung mga hentil. Kaya hindi ko rin po alam ang mga nangyari noon. So Diyos lamang po nakakaalam. At naniniwala ako na ang Diyos, sa kanyang paghuhusga, siya po ay puno ng hustisya. Kung mapunta ka sa langit, justifiable yun. Kung mapunta ka sa impyerno, justifiable po yun. Doon lamang po tayo mag-focus na ang Diyos po ay magtiwala po tayo sa Kanya. So, yung dapat maligtas during Old Testament time, naniniwala ako naligtas po yun. Okay po, malinaw po, Pastor. Yun din po yung sa tingin ko po, yung 3 days po siyang pumunta po sa ilalim. Yun din po yung naiisip kong theory. Pero kaya ko po tinanong sa inyo para rin po malaman ko po yung tagal ko na po kasing nakikinig po sa inyo. Salamat po. Salamat po sa tiwala. Okay po. Maraming salamat. Ilan po tanong niyo po, Reinhard? Yun lamang po. Apo, yun lang po. Okay, maraming salamat po sa inyong tanong. Malaking tulong po yung tanong niyo po. Okay, so 9:24 PM. Maraming salamat sa nakikipag-participate. So, babae uli. Hanap tayo ng babae dito. Si ayun, nabumungad sa akin to. Si Carlota Alfonso. Miss Carlota Alfonso, pwede na po kayo magtanong. Good evening po, Pastor. Magandang gabi po. Sige po. Pastor, yung pong faith without action, ano po yung action doon? Opo, yun lang po. Oo. Okay, so yan tanong pong yan ay mahabang usapin po kasi yan dahil yung faith without action is dead na yan. Laging nami-misuse yung verse na yan at laging kinoconnect sa salvation. Kasi po, ang totoong issue po dyan, mababasa po natin yan sa James chapter 2. Hindi ko na babasahin ng buong buo, pero meron naman po akong video nito sa YouTube na pinamagatang magkalaban ba ang faith at works. Pwede nyo pong panoorin yun po yun in detail. Pero ngayon, dahil nagtatanong po kayo, ang pinaka verse niyan ay nandito, di ba? Sa kaduluduluhan wait lang po. Sa Santiago chapter 2 verse 6, ito po yung nabanggit nyo Sabi rito, no? English na lang kasi English po yung sinabi niya. Sabi rito, no? And the body without spirit is dead. So faith without deeds is dead. Kung sa Tagalog, babasahin po natin, patay ang katawang hiwalay sa espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa.
So yung verse na yan ay madalas kino-quote ng ibang mga pastor na hindi raw sapat ang pananampalataya lang daw kailangan may gawin. Ang tanong kasi dito, itong sinabi ba ni James na to, ano bang context niyan? Salvation ba ang pinag-uusapan dito? Kasi marami mga pastor, quote ng quote verse na to, kino-connect sa salvation. Ang tanong, salvation ba yan? Kung babasahin mo to, hindi naman po salvation po ang issue rito. Ang issue rito, yung discrimination na ginagawa ng mga Kristiyano. Kaya nga sabi ni James dito sa verse 2, no? Halimbawa, may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaki nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara. At isa naman ay dukha na panay sulsi ang damit. Kung aasikasuhin ninyo mabuti yung mga magara, ang damit, at sabihin sa kanya, dito po kayo maupo. At sasabihin naman sa mga dukha, tumayo ka dyan lang, o tumayo ka na lang dyan. O kaya sasabihin nga, sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo ng tao at tumahatol na kayo ng mali. So ibig sabihin, itong context na to is about discrimination hanggang verse 5, hanggang verse 6. Kung babasahin niyo po ito, is all about this issue sa kapwa. Kaya sabi rito, no, mga kapatid, ano naman mapapayon sa tao kung sabihin na siya yung may pananampalataya, ngunit hindi naman pinapatunayan sa kanyang gawa. Sabihin sa kanyang ugali. 'Di ba? Ang inaatake ni James dito, yung mga Kristiyanong, ligtas naman pala kayo. Pero pakita nyo naman na Kristiyana, na makita naman sa gawa, gumawa naman kayo na mabuti, di ba? Parang ganun eh. Di ba? Kasi siguro napupunan ni Santiago na maraming mga Kristiyano na ligtas nga, oo nga, nananampalataya. Ligtas, yes, tayo ligtas talaga dahil kay Kristo, nananampalataya tayo. Pero yung ugali kasi, meron kasi mga Kristiyano ganun eh, na parang hindi Kristiyano. Born again ba kayo? Parang hindi halata yata. Parang hindi kayo ligtas, di ba? Para lang naman. Pero totoo nang ligtas yung mga yun. Yun ang kini-question ni James dito. Di ba? Kaya nga sabi ni James, halimbawa, isang kapatid na walang maisot, walang makain. Kung sasabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka naman ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman niya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot yun? O, di ba? Kaya dito yung binanggit ni James sa 17, gayon din naman, patayan pananampalatayang walang kalakip na gawa. O, sabihin, patay ang isang Kristiyanong hindi nagpapaka-Kristiyano. Sa mata ng tao. Sa mata ng tao, patay ka. Pero sa mata ng Diyos, tayo po ay banal na sa mata ng Diyos. Pinatawad ng ating mga kasalanan, not by works. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid na iba yung mata ng Diyos, iba yung mata ng tao. Ang sinasabi dito, sa mata ng tao naman, magpakaayos kayo. Sa mata ng Diyos, oo, ligtas na kayo, pananampalataya kayo eh. Pero sa mata man ng tao, pakita nyo, kaya nga patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Sa mata ng tao, yung sinasabi ho dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapatid, yung tanong mo yan, simpleng tanong mo yan, mahabang paliwanag po yan eh. Kasi nga, nami-misquote po yan. Ang mga perverted pa naman, mahilig magturo ng mga maiksi. Tayo kasi tamad tayo sa mahabang paliwanag, kaya mas pinapakinggan natin yung maiksing paliwanag eh. Kaya marami naliligaw. So, ang big idea dyan kapatid, ang James chapter 2 verse 15 na faith without action is dead is all about discrimination sa kapwa po ang issue ho dito. Wala akong binabanggit na salvation po yan. Kahit galugarin niyo po yung buong chapter 2, wala pong salvation na issue ho ang binabanggit ni Santiago dyan. Kundi yung masasamang ugali ng mga Kristiyano na namimili ng pakikitunguhang tao. So, yun lamang po ang sagot ko po doon. Thank you po, Pastor. Nalinawan po. Okay. Yun lang po. Meron pa po ba kayo may tanong? Okay. Kung wala na po, maraming salamat. 9:30. Sige po. Okay. Okay. So, 9:31 p.m. Patuloy po tayo sa pagtatanong. Tinanong natin yung... Sige po, si Arnel Castillo, pwede na ho magtanong. Arnel Castillo, pwede ka na po magtanong. Good evening po, Pastor.
Magandang gabi po. Opo. Opo. Sige po. Ito po yung yung scenario po doon sa Genesis chapter 4. Tungkol po ito doon kay nung pinatay ni Cain si Abel. Sa chapter 4 verse ano ba ito? Verse 13, mula po sa 13 hanggang 15. Ang sabi po doon, and Cain said unto the Lord, my punishment is greater that I can bear. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and vagabond on the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Bakit po ganun yun? Parang di ba nung time na yun is ang Abel pa lang that very time. Ngayon, kung palalayasin po siya from the presence of the Lord, binanggit niya po na papatayin siya ng kung sino man ang makakita sa kanya. So, ano ho ba talagang nangyari doon? Bakit ganun? And then sinabi ni Lord, therefore, whoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. So parang merong ibang tao. Bakit nabanggit ni Cain na gano'n na may makakita sa kanya ipapatayin siya? Ano ho ba talaga ang diyan? Opo, kasi po nung nilikha ng Diyos ang tao, which is Eva at Adan, mahaba ang buhay nila, di ba? Maabot sila ng almost 1,000 years. Opo. Tayo nga lang, di ba? Mag-asawa nga lang tayo ng 16 anyos o tayo ay 19 anyos. At the age of 40, may mga meron na rin tayong apo sa tuhod, di ba? So, ibig sabihin, inabutan na sila ng fourth generation ng mga tao. O anak ng tatay nila o kapatid nila. Kasi nung panahon na yun, syempre, wala namang rules nun. Tapos, ang haba pa ng buhay nila. Kagaya ni Adan, namatay siya in the age of 970 years. Opo. So, ibig sabihin, may mga lahi na si Adan nung panahon na yun na yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na baka may pumatay sa kanya, parang sinasabi mo na may mga tao na. Kasi kung yung mga yan, ang buhay ng mga yan ay 70 naniniwala ako na wala pang tao noon. Pero kasi agaya si Cain, wala naman sinabi dyan kung ilang taon na siya dyan. Mali mo, nung panahon na yun, medyo matanda na si Cain. Hindi natin masasabi ang dispensation Malay mo, yung pagkapanganak kay Cain at Abel, it takes hundreds of years pa bago niya napatay si Cain. Hindi naman agad-agad. O sabihin natin ang lifespan nila ay 1,000 taon. Siyempre, sa edad nang yon, meron na mga tao silang may mga lahi-lahi na, may mga babies na, mga decades. Ibig sabihin po, aabutan siya ng susunod na lahi. Kasi ang sumunod na kay Cain is si Seth na So ibig sabihin, yung lahi na nila Seth ang maaaring papatay sa kanya. Kasi yun ang sabi niya, papatayin siya kung may makakita sa kanya. Opo, pero yan po ay ayon po sa mga Hollywood movies lang po. Napanood ko na ho yan. Kaya nga lang kasi, hindi naman ang Bible, wala sinasabi. Pero ang big idea dyan, kapatid, siyempre, sa haba na ng buhay nila, siyempre may mga ibang lahi na nag-usbungan na, di ba? Alam mo naman ang tao, in the age of 20 pa lang, malakas na. Di ba? Pwede nang pumatay ng tao yun. Lalo na sila kung kung nasa 800 o 700 years old na sila. Siyempre, may mga tao na nagkalat, marami na nagkalat na tao. Ikaw nga lang, kapatid, tinan mo Halimbawa, ako, si Enrile Enrile. Di ba, mabot ako ng 100 years old. 100 years. Nung panahon ko, noong 1910, konti pa lang ang tao sa Pilipinas.
O, kumpara mo ngayon. Ibig sabihin, naabutan ko yun. O, kung noon ako pinanganak, after 100 years, marami ng tao, marami ng papatay sa akin na pwedeng kalahi ko. Kasi nga, kalahi ko yung mga yun. Ganon din sa panahon ni Cain. Lalo na sa panahon ni Cain, marami ng mga tao noon, nung siguro nangyari yon. Wala kasi hindi tayo sigurado kung anong panahon, anong taon siya pinatay si Cain at Abel, anong panahon siya pinalayas, di ba? Walang ganun sinabi ang Old Testament books. Basta yun lang po yung istorya po niya. Opo. share ko lang po na kaya isang bagay nga po na naitanong ko rin ito dahil talagang parang na-convince ako na deceiving talaga yung mayroong ibang nagtuturo na katulad po ng pwede ba magbanggit po ng group? Sige po. Meron po kasing ibang nagtuturo na napanood din po namin yung Ophirian Heritage Conservatory. Kaya po naitanong ko rin to dahil mula po nung matagal din po kami nakinig sa mga teaching nila, which is very convincing naman yung mga teaching po nila. Pero later on, nung narinig po namin yung full grace mula po sa inyo, Pastor, tsaka kay Bishop Emmy, biglang para pong biglang lumiwanag at kitang-kita po namin yung deception ng pagtuturo nila. No, kasi original po yung mga dating Rizalista yung mga yan. Opo. Kasi sila naniniwala sila na yung mga ginto daw na binigay kay Solomon, dito raw nanggaling yung sa Ophir daw, yun yung Ophir daw dito raw. Maraming mga theory na may logic naman sinasabi nila. Pero the point is, ang ayoko lang sa kanila, mga Hudyo daw tayo. Hindi naman tayo Hudyo Tintin tayo. Tapos si Pablo, pero pa sinasabi si Pablo daw ay supot, mga ganun. Tinakwil po talaga nila si Pablo. Sabi ko sandali. Talaga pong mabigat po talaga yung paratang nila na talaga kumbaga mali po yung turo ni Pablo. Kaya sabi ko gina-justify talaga nila yung teaching nila. Kaya nila tinanggal si Pablo sa Kaya sabi ko mabigat na paratang. Pero maraming salamat sa Panginoon kasi talaga pong naging maliwanag po sa aming mag-asawa na mula nung full grace. Biglang nabuksan talaga yung kaisipan namin na talagang malaking deception ang itinuturo nila. Ganun ho talaga Wala ko tayong magagawa kasi yun yung totoo Kasi dito, kagaya namin, yung mga tinuturo ko naman dito, hindi ko naman turo yun. Turo ni Pablo yan. Kasi ako, tumitingin kasi kami dito, yung tamang pag-divide ng scripture. Kasi ang salita ho ng Diyos naman kasi, may iba't ibang panahon po yan Pag sinabi hong Bible, library, Biblos means collection of books. Ibig sabihin, hindi yan iisang author, iba't ibang panahon na may author niyan. It takes hundreds of years bago nasulat pa yung ibang mga libro. Kaya yung mga nangyari hong yan, may dispensation. At nang bintang ng salitang dispensation, biblical po ang dispensation. Kung nais nyo ng verse, pakita ko sa inyo yung mga verses na ang dispensation ito ay tinuturo, dinidivide yan. Diba? Opo. Kaya salamat din po sa sa sagot niyo po na sa mahabang panahon nga pong nabuhay sila Adan talagang may mga lahing nagkalat na po. Posible po yun. Kasi wala naman sinabi ang Bible. Tsaka bukod doon, naka-record sa Bible na yung buhay ni Eva at Adan umabot pa ng 970 years. Sabi matagal ang buhay ng tao ng araw. Kailan lang ba diniklara ng Diyos na ang tao ay 70 years? Itong panahon lang panahon ba ni Moses yun? Panahon po ni Moses. Opo. Panahon ni Isaiah. Si Isaiah sumulat nun, di ba? Panahon ni Moses na ang tao mula ngayon 70 years na lang. Hindi gaya nung araw, hundreds of years talaga. Opo. Yun lang naman po ang tanong ko, Pastor. Maraming salamat po. Salamat po. Sana po wala na pong maligaw ang Ophirian Heritage Conservatory. Opo, pinag-aralan ko na ho yan. Ophirian na yan. Tapos tawa ko ng tawa, si Pablo daw, support. Sabi ko, hala.
Sobra po talaga, grabe po yung ano nila. Pati po yung prophecy po nila. Doon ko nakita yung ano nila na talagang ibinigay nila yung kanilang teaching from the beginning of Genesis para yung prophecy sa Revelation magbago po yung magbago yung tutumbukin. Oo. Tapos kino-connect nila yung yung mga katuruan nila, kino-connect kay Marcos, yung mga ginto daw, ganyan-ganyan. Opo. Kaya konektado yan. Alam ko na yan. Kaya, sabi ko, ala. Salamat po, Pastor. Yun lang ang fatal sa kanila. Tinakawin nila si Pablo. Sabi ko, hala, gospel yun. Bahala kayo. Opo, grabe po. Kaya nagtayo na rin sila ng templo dyan sa, saan lugar yan sa Pilipinas. Grabe po talaga. Anyway, sana po makalaya po yung ibang naroon at manampalataya po sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Si Kristo lang ko kasi natin yung inaasahan. Alam mo yung pag sinabing si Kristo lang inaasahan, asa lang tayo kay Kristo talaga. Kasi nga, kanina tayo aasa sa sarili natin wala nga tayong kakayanan Opo. Diba? Asa lang tayo kay Kristo. Kaya nga ang ginawa ni Kristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa kanya tayo umasa, hindi sa mabubuting gawa natin. Okay. At yung mga ganyang katuruan, maririnig lang natin yan kay Pablo. Hindi mo maririnig kila Pedro yung ganyan turo. Kasi nga, si Pablo, para sa mga hintil, para sa atin. Opo. Yung ganyan turo. Yung full grace kay Pablo talaga yan. Hindi naman kay Bishop Emid Domingo yan. Hindi naman yan kay, kay sino ba to? Kay Calvin. Hindi naman sa akin yan Kay Pablo ho yan Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, at least liwanagan tayo. Yun ang bonus. Tunay po talagang binabalik ko ang pinakamataas na papuri sa ating Ama, sa ating Panginoon Jesus. Amen. Ako rin, kapatid. Salamat po, kapatid. Maraming pong salamat, Pastor. Maraming pong salamat. Salamat po. 9:43 PM, isa o dalawang tanong pa ho. Pwede naman siguro aabot. So random uli, no? Teka lang Sige po, pwede na ho magtanong si Elsa Sato. Ay, nagtatanong ba si Elsa? Teka. Elsa, gusto mo ba magtanong? Elsa Sato? Yes po, good evening po, Pastor. Magandang gabi ho. Okay po. Pwede na ho kayo magtanong kung may tatanong po kayo. Meron po yung about po dun sa Matthew 20-16 po. Di po ba sinabi ni Jesus na may nauna at may nahuli? Ano po ba yung paliwanag po doon? Kasi about sa pananampalataya po ba ito? About sa faith po ng bawat isa? Basahin po natin yung buong konteksto. Kung ano yung sinasabi. Mahirap po kasi yung dadampot lang tayo ng verse, i-interpret natin. Kunin natin yung pinakatotoong sinabi. At sabi sa Mateo chapter 20 verse 16, tingnan natin 20 verse 16. Doon muna tayo sa subject, no? Sabi dito, no, kaya't ang nahuhuli ay mauna at ang mga nauna ay mahuhuli. Ngayon ang tanong, ba't niya nasabi ito? So bababa tayo ng 15, bababa tayo ng 14, ng 13, hanggang sa makita natin Okay, una sa lahat, no, gusto ko pong malaman ninyo muna by proper hermeneutics, sino ho ba ang sumulat nito? Si Mateo. Anong panahon ho ba ito? Nung panahon ng buhay ni Kristo mula pagkabata hanggang sa pagkapako niya sa krus, pagkamatay at pagkabuhay. So ibig sabihin, nung sinasabi ni Kristo, ito yung nasa panahon pa ho ito ng bago siya mamatay. Nasa Old Testament pa at mga nasa mga Hudyo pa. So ibig sabihin, Hudyo ang kausap niya dito. Ngayon, ito sabi rito, no? Verse 1 tayo aabot. Ito po ay una sa lahat, ito po ay
parable po ito, no? So nagkukwento lang si Christ. Kaya nga sabi niya kasi rito, no, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Remember, si Christ, ang kanyang gospel is gospel of God's kingdom tungkol sa paghahari niya rito sa lupa. Kaya lahat ng pinapangaral niya, lagi niyang kinokonek sa paghahari niya. Lahat ng pangangaral niya, yung paghahari ng Diyos. Kaya ang una niyang binabanggit dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. O ano daw? Ano daw yung katulad daw ng paghahari ng Diyos? Sa mga Hudyo ho to, kanino siya maghahari? Sa mga Hudyo. So ano daw? Lumabas ng umagang-umagang may-ari ng ubasan upang humanap ng manggagawa na magkasundo na sila sa upa ng denaryo. Maghapon, sila pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng maikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang at sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanya, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Verse 5, at pumaroon nga sila, lumabas naman siya at ang magkaaliban dalawa ng tanghali ng may 3 ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang may 5 ng hapon ay lumabas uli at nakakita pa ng mga iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya rito, ba't kayo tatayo-tayo lang dito? Huwag maghapon, wala po magbibigay sa amin ng trabaho eh. Sagot nila sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa kayo sa aking ubasan. Magtatakip sa ilim na, mga hapon na. Sinabi ng may-ari sa ubasan ng kanyang katiwala, tawagin ninyo ang manggagawa at sila'y unapahan, mumula ng huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ay makikalima hanggang sa hapon tumanggap ng 1 denaryo. Sa madaling salita, yung mga pumasok daw ng umaga, tanghali, maghahapon at yung hapon na mga nagtrabaho, iisa lang daw ang sweldo. So syempre, magre-reklamo nga naman dito yung mga pumasok ng maaga. Eto mga to, hapon lang dumating na. Sinabi niya, 1 oras lamang po ang gumawa sa amin. Ito po yung istorya na yun. Hanggang pagdating dito, no, kaya't walang mahuhuli, kaya ang mahuhuli ay mauuna. Sorry. Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang mauuna ay mahuhuli. So, ibig sabihin, yung mga maliligtas po ay hindi po base talaga sa galing eh. 'Di ba? Meron kasi mga taong maliligtas dito na parang sinasabi rito na mga maliligtas daw, meron daw late na, merong nauna, pero nauuli, pero merong ganon. So, ibig sabihin, hindi yun nakukuha din sa kung sino yung nauna. Ang mahalaga ho doon kung sino yung maliligtas. Ito po ay sa mga Hudyo. Yun po yung ibig ko sabihin dito. Ibig sabihin, hindi ho nagtatangi ang Diyos sa base sa iyong tagal na mananampalataya. Bumabase ho sa Diyos kung paano ka nanampalataya. Yun po yung inaano dito. Kaya nga lang ito kasi yung pangangaral na ito mga kapatid, sa mga Hudyo eh. Kaya medyo tayo rito, aloof tayo rito. Kasi may halong works po yung turo ni Jesus Christ eh. Kasi ito po ay pinapangaral sa mga Hudyo. Kaya kung ako sa inyo, hindi lang masyadong pansinin itong verse na to. At least, huwag nyo i-apply pala. Huwag natin i-apply yan. Hindi yan para sa atin. Ang i-apply po natin, yung sinasabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, naligtas na tayo. Wala nang huli-huli, wala nang nauuna-una. Ligtas na ho tayo. Wala na hong condition po yun. Ang condition lang po ay manampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo, ikay naligtas. At sinabi sa Titus 3:5 na kinakabagalan tayo ng Diyos, kaya tayo naligtas. So wala nang ganyan-ganyan na kung sino yung nauna, kung sino yung nahuli. Kasi sa Hudyo po kasi pinapangaral po yan, hindi yun atin. Amen po, Pastor. Opo, maliwanag po. Wala sa tagal kung matagal ka na sa church o bago ka pa lang. Kundi yung talagang nanalig ka doon sa tinapos na ni Kristo doon sa krus na tinanggap mo siya. Wala akong pinapangaral yan sa mga Hudyo, sa mga Hudyong mga
Kaya pinapangaral ni Christ yan sa mga Hudyo dahil tandaan nyo ito, wala kayong pagmamalaki rin sa kaharian ng Diyos. Kung mauna man kayo o mahuli man kayo, sabay-sabay kayong maliligtas. Wala kayong pagmamalaki. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo. Pero sa atin, mga hentil, hindi ganun ang approach ng Diyos sa atin. Tayo kasi binayaran na ni Kristo. Kaya hindi na big deal sa atin yan. Oo, wala na akong yan. Wala na akong rango. Kailangan po pala pagka nagbabasa ka ng Bible, babasahin mo yung buong teksto. Hindi porke yung ganong text, yung tulad ng sinabi niyo po kanina, dapat basahin mo na ng buo. Hindi yung kukuha lang ng mga verse lang. Tama po kayo. Yun po yung natutunan ko ngayon. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Thank you po, Pastor. Okay, salamat po at least po natututo ho tayo. Maraming salamat po sa pagiging teachable. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor. Charito po. 9:52 PM. Kahit isang tanong na lang, pwede na. Si Oleno. Sino tong be? Mag-amen ka. Sinong be? Kaya lang Sige, si Jack. Pinakahuli natin si Jack Viado. Ewan kung paano pronunciation. Kay kapatid. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kapatid na Jack, pwede po kayo magtanong na po. Opo, ako rin magpasalamat po sa inyo. Dahil po sa full grace na tinuturo nyo, malaking bagay po sa amin. Opo, glory to God po. Salamat po. Ang tanong ko po, Pastor, yung mga namatay po bang mga mahal natin sa buhay ay pwede pa nating ipanalangin na maligtas din sila sa araw ng rapture? Pag ganun po ay hindi na ho kailangan, kapatid. Kasi una, ang kaligtasan po kasi natin ay individual wala hong magagawa na ho yung prayer ho natin. Kasi po yun po tinuturo ng Katoliko, di ba? Na mga Katoliko, kaya sila nagpapamisa para ipanalangin yung mga patay. Yung prayer of the dead po. Tayo po hindi na ho kailangan natin ho yun. Kasi una, kapag ang tao namatay na, wala na hong bawian ho yun. Kung saan man siya mapunta, wala na ho tayong control po doon. Hindi tayo didinggin ng Diyos sa ganyang panalangin. At saka pangatlo, mali yung panalangin natin. Kasi nga, ang kaligtasan po ay dito lamang po sa daigdig. Wala nang bawi-bawi, wala nang laban o bawi dito. Kapag nagkapag-desisyon na. Kaya nga ang the best time talaga na mag-desisyon ka na manampalataya habang nabubuhay ho tayo. Opo. So yung mga mahal po natin sa buhay, hanggang buhay pa ho, na natin. Share na natin ng Word of God kahit na masaktan sila. Paliwanag natin na mahal ko po namin kasi kayo, kaya nagsasalita kami ng salita ng Diyos para sa inyo pa rin. Kaya pag namatay sila at kung saan mo sila napunta, tahimik na po tayo, wala na tayong magagawa ron. Tingnan na lang natin sa sa rapture o sa darating panahon kung talaga naligtas sila o hindi. Opo. Tsaka minsan magko-confirm din sa'yo ang Diyos kung naligtas ba yung mahal mo sa buhay o hindi. Nangyari ho sa akin yun nagko-confirm ang Diyos sa akin kung yung bang mahal ko sa buhay na to ay naligtas o hindi. Nagko-confirm din minsan. Nagpaparamdam po. Hindi naman, parang mangungusap naman ng Diyos sa'yo Pangungusap po ng Diyos sa'yo. Kayo lang po ang Diyos ang nakakaalam po nun kung paano niya sasabihin sa inyo. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Baka meron pa ako. Salamat po, Pastor. Okay po. Maraming salamat po, kapatid na Jack. Opo. So maraming salamat po sa gabing ito, sa natapos na ating gabi. Patawarin na natin ng 4 minutes, no? Maraming salamat po sa mga umaten ngayong gabing ito at hindi po nawalan ng kabuluhan ang inyong pagpunta.
Alam ko naman na kaya kayo na dito dahil tayo po ay nagmamahal lamang po sa Diyos. Mahal po natin kasi ang Panginoon kaya tayo ay nakikinig. At maraming salamat po sa inyong pagtitiwala din po sa akin bilang pastor. Maraming salamat po. Tao lang po ako para matuwa. Pero maraming salamat po sa inyo. So magandang gabi po sa ating lahat. Charito po. Charito. Magandang gabi po ulit. Charito, Pastor. Charito. Charito, Pastor. Maraming salamat po. Charito, Pastor. Charito, Good night po sa lahat. ng Diyos lahat. Charito po. Okay, so good night po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-attend. See you next week po. God bless po.